Inatake na ni Ibellan ang mga gusto umatake sa kanya. Sa isip-isip nito na pang-apat na ang napapatay niya. Kailangan niya daw protektahan si Greed kahit anong mangyari. Pasugad ang isang lalaki at sinisigaw nito na ang Sedika ay hindi daw ito isang great. Ang bata na tulad daw niya ay isang member ng guild. Tumalsik si Ibellan sa ginawang pag-atake ng lalaki. Pinupuri niya daw ito sa pakikipaglaban hanggang ngayon. Pero, elite o hindi, wala kang magagawa kung ikaw ay matatalo lang din. Kailan daw sila makaka-get over sa reputation ninyo sa LTS? Sa laro na ito, ang Giant Guild ang pinakamahusay. Sa isip-isip ni Ibellan na natalo niya ang 4 sa kanila, pero ang natitira pa sa kanila ay nasa 20. At nasa level 150 sila pataas, naubos na din daw ang kanyang stamina. Simula ng 3 oras nang nilabanan niya sila, at ang kalahating natitira sa kanila ay mga knight na may suot ng armor. Masama ito para sa kanyang Flamberge na may mahinang durability. Maraming nanonood na mga marites, paretes, at sinasabi nila na ano daw ba ang nangyayari. Magkasama ba ang Sedika Guild at Giant Guild? Ang Sedika ay isang pathetic. Sobrang nagyayabang sila sa kanilang lakas pero tingnan niya sila ngayon. Isa sa mga miyembro nila ang nabubugbog at wala silang makita members nila. Sa isip-isip ni Ibellan na ang ibang guildmates iniinsulto nila. Dahil mahina daw siya, umiiyak na daw ba ang bata na ito? Tapusin na daw nila ito ngayon at tapusin na ang kanilang trabaho. Ang bastard na ito ay mamamatay lang ng tahimik. Sinubukan naman umatake ni Ibellan kaso hindi siya masyadong makagalaw dahil nakadapa ito. Sumisigaw at umiiyak ito at sinasabi nito na ang Sedika Guild ay. Hindi pa naman tapos magsalita si Ibellan, inatake na ito ng lalaki. Habang nanghihina ito, tinuloy niya ang sinasabi niya na ang Sedika Guild ay malakas. Sa kabilang eksena nakikita nating si Rigas na hawak niya ang kanyang sugat sa dibdib. Habang umaatake si Mahara at sinasabi nito na impressive. Kahit may sugat daw siya, nagagawa niyang umatake ng flare, umatake na si Rigas at talsik si Mahara. Sa isip-isip ni Mahara na akala niya daw, ito ay magiging madali, nag-counter-attack si Mahara, hinagis nito ang kanyang sword. Sinasabi ni Rigas na may halong ngiti, aaminin niya, na mahusay daw siya sa magic at swordsmanship, pero, patuloy daw itong umaatake sa parehong pattern, kahit sa pagbato ng kanyang sword, kasimple daw nito, sinasabi ni Mahara na mayabang ka. Akala niya daw ba pareho lang ang mga ginagamit niya mga pattern? Nagtaka si Rigas na naglabas ng kidlat ang sword. Sa isip-isip nito na ang kidlat ay kumuha ng tuyo na hangin mula sa sunod-sunod ng pag-atake ng apoy. May malakas na pagsabog, sinasabi ni Mahara na paano na. Ano na ang gagawin niya? Tatapusin niya daw sila ng ultimate skill niya na nakapatay ng 180 yatan followers. Ramdam niya daw ba hanggang sa kanyang mga buto, kung gaano niya natigil ang inyong dating kaluwalhatian, Rigas? Nawalan ka ng paningin sa kaliwang mata, lahat ng stats ay bababa sa 30% state confusion. Sa isip-isip ni Rigas na tinamaan daw siya ng basic linkage of attributes. Kulang pa daw siya sa training, sinasabi ni Mahara na ang sapphire ng Callous Ice, ang ruby ng Mighty Flames. Maging isa bilang Emerald of Storm at Transcend Cognition. Ito na ang wakas na matagal niya hinintay, pinakawalan niya ang Ice Fire Ultra Storm. Nakakaramdam daw siya ng pagkahilo, ginamit niya na daw ang lahat ng kanyang mana. Kaya ang kanyang mental power ay naubos na, pero sa pag-atake na ito malamang naging alikabok siya. Sinasabi ni Rigas na ang average na duration ng confusion state ay nasa 5 segundo. 3 segundo ang oras na maibibigay niya para i-cast ang iyong ultimate skill. Pero ang martial artists ay nagsasanay ng kanilang isip at katawan, magkakaroon ng mas mabilis na recovery mula sa estado ng gulo kaysa sa ibang klase. Sa isip-isip ni Mahara na natalo niya ang ultimate skill niya sa isang sipa lang. Isa daw itong baliw, tumalon ng napakataas si Rigas at ginamit nito ang Yellow Dragon. Parang isang dragon na pabagsak kay Mahara, bago mamatay si Mahara nakapagsalita pa ito. Kala niya daw na malalagpasan niya daw ito, pero paano daw ito nangyari? Sinasabi ni Rigas na magaling daw siyang kalaban, at magandang pagsasanay.
Pero hindi lang daw sila ang lumakas, sa kabilang eksena nakikita nating patuloy pa din ang laban nila Pan at Zircon. Sa isip-isip ni Zircon na tiwala daw siya na lumakas siya ayon sa kanyang reputation bilang first-rank swordsman. Tinatanong niya ang sarili niya kung paano at bakit hindi ganito ang pagkakaiba. Panahon na ba ng young generation ngayon? Patuloy lang umaatake si Pan kay Zircon, nagulat si Zircon at sinasabi nito na ang bilis ng atake ng spear, lumalabas na daw ang mga prediction niya. Sa rate na ito hindi na daw niya matatagalan ang depensa niya, ang mga pag-atake nito. Ginamit ni Pan ang True Illusion. Wala nang nagawa si Zircon kundi saluhin ang lahat ng pag-atake ni Pan ng buong buo. Sinasabi ni Zircon habang umuubo, lumakas na daw si Pan. Sinasabi ni Pan na ang bagay na nagpasya sa kinabukasan ng labanang na ito ay ang lakas ng spear na ito, na overpowered niya na daw ito. Sa una pa lang, sinasabi ni Zircon na kahit ganun, siya daw ang may hawak ng spear, wag daw itong magpakumbaba. Nakakahiya daw ito. Bahala na ang oras sa matandang ito. Sinasabi ni Pan na sa susunod na pagbantaan niya ang Sedika, kailangan niya daw maging better ang kanyang sarili. Sinasabi ni Azelas na hindi daw ito pwede. Nagsimula na sila ng 3 buwan kaysa sa kanila, pero nasa 10 lang sila, napatay nila ang 200. Isa itong kapangyarihan na transcends, isa itong common sense. Si Jeshuka ang naglagay sa kanila sa dominant position. Pero kahit gusto niya itong unahin, ang depensa ni Tobon ay hindi mapasok. Ang initial plan ay matalo sila pero hindi daw siya makabawi ng ganito. Papatagalin niya na lang daw sila dito hanggang magtagumpay ang iba sa misyon nila. Sinasabi ni Tobon kay Jeshuka na pinapatagal nila ang laban kaya confirmed na hindi sila ang goal nila. Batid ni Jeshuka na kailangan nilang matapos ito ng mabilis, wag niya na daw patagaling ang nakakainis na laban na ito at ipakita niya na ang kanyang sarili. Azelas, ang target daw ba niya ang blacksmith? Sinasabi ni Azelas na nakikita niya na napansin niya na ito. Ngunit walang pangunahing puwersa ang iyong base sa ngayon, ang lahat ay ayon sa plano. Nakangiti at sinasabi ni Jeshuka na sa tingin daw ba nito. Maaari ginawa ang plano sa loob ng hindi may isip na saklaw. Panuurin niya na lang kung paano lumabas ang mga bagay. Tumalsik ang bakal sa ginagawa ni Greed, sinasabi ng mga Giant Guild na marami na daw silang naaksayang oras bata. Tinatanong ng isang lalaki na kung siya daw ba ang blacksmith na hinahanap nila. Nagalit naman si Greed dahil sa nangyari sa kanyang ginagawa. Sinasabi ni Jeshuka na tignan daw nila ang pinaplano nila. Galit na galit si Greed at napapamura at sinasabi nito na mga abnoy daw sila. Alam daw ba nila kung gaano katagal ginawa at nagtratrabaho daw siya kahit may isang bagay na hindi malaman ang mga nangyayari, uubusin niya daw silang lahat. Habang nasa lapag pa si Ibelen humingi ng paumanhin ito kay Greed, sinasabi ng naka-gray na buhok na lalaki na mukhang naistorbo daw nila ito habang gumagawa siya, galit daw ba siya? Sinasabi naman ng nakadilaw na buhok na lalaki na dahil lang daw ba dito, napadura at sinasabi nito na nagpakumbaba siya dito, dahil sa utos ni Master. Pero bakit? Pinagkakaabalahan niya ito. Sinasabi nito na galing daw sila sa Giant Guild. Narinig niya kami, di ba? Nandito daw sila para isali siya sa Giant Guild. Kaya kumalma na daw ito at ibaba niya na ang kanyang sandata. May mahigit 10 blacksmith sila sa kanilang guild. Kaya alam nila ang kanyang trabaho. Mahirap talaga ang crafting, di ba? Kaya niya daw gumawa ulit, kaya wag na daw silang magsakitan dito. Ano daw ba ang ginagawa nito sa atin? Sinasabi ni Greed na pwede ba muli, sa tingin daw ba niya joke lang ang trabaho ng ibang tao dahil sikat kayong mga Giant Guild. Sinasabi ni Ibella na hindi daw ito pwede, kailangan niya daw siyang pigilan. Nasa 12 pa silang lahat, mga nasa level 150, nasa raid pa ang ibang members ng Sedika. Nag-message siya kay Greed, maghintay daw siya hanggang makabawi siya ng lakas, hindi niya daw sila kayang labanan mag-isa. Galit na sinasabi ni Greed na isa daw siyang abnoy, hindi niya daw matatanggap ang kanyang apology at ang kanyang attitude. Dapat kita patayin, muntik nang mahimatay si Ibelen sa mga sinasabi ni Greed at sinasabi nito na hindi siya nakikinig sa kanya. Sa isip-isip ng lalaki na naka-gray ang buhok na kahit naka-log out na ang kanilang leader dahil napatay ni Ibelen. Ginagalit niya talaga ang tao na yan, dapat nilang mapagan ang kanyang loob, walang ingat ang bastard na ito. Sinasabi ng lalaki na blacksmith daw ba talaga siya? Kakaiba ang kanyang pananamit, at mayroon pa siyang greatsword.
Sa isip-isip nito na tama sila, meron daw siya ibang nararamdaman dito. Bakit ang isang blacksmith marahil, nagdadalawang isip na ang lalaki kala nila isa itong trap? Sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na sige, anyway, parang gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang crafting. Maghihintay daw sila hanggang matapos ito, sapat na ang 3 hanggang 4 na oras, di ba? Hindi ito magtatagal para mag-craft, sumisigaw ang lalaki at sinasabi nito na umalis daw siya dyan, mukhang may mali. Inatake na ni Greed ang lalaki, na-activate na ang best gauntlet, double barrage. Nagulat ang mga Abnoy sa ginawa ni Greed, sinasabi ni Kido na unbelievable. Paano daw nagawa ng isang blacksmith ang isang pag-atake? Namatay na ang miyembro ng partido na si Kido, nagtataka at sinasabi ng lalaki na ano daw ba ang nangyayari, dahil daw ba si Kido ay isang assassin, hindi normal ang attack power niya para sa isang blacksmith, napakalakas niya, pati si Greed, nagulat sa pangyayari, sinasabi ni Greed na alam niya na ngayon, na ang Dainsleif ay kamangha-mangha, naglabas lang siya ng galit niya, pero mas malakas sa inaakala niya, Dainsleif Reproduction. Rating, Unique Attack Power, 451, 635 plus 165. Additional damage equal to 10% of the target's current defense will be dealt, mas madami ang bilang ng mga kalaban, mas malakas ang pinsala. Nabuo ang skill na Golden Flash, sa isip-isip ni Greed na ang option effect ay tumaas ang attack power ng 165 dahil siya ay lumalaban sa marami. 11 na lang sila ngayon, kaya 15 kada isang tao, estimate niyan. Ang karagdagang attack power kapag lumalaban siya sa isang karagdagan tao ay magiging 1,500. Dapat may limitasyon ito, pero consider niya ito bilang basic attack power, isa itong outstanding. Ang gawa ng unang blacksmith ng sangkatauhan na si Albertino. Kahit parehong rating ng unique, mas powerful ang mga items niya kaysa sa kanya, isang level ng skill na hihigit sa kanya, the legend, dapat niya daw itong mahigitan, tinatawag ang sarili niya na isang pagma-descendant, pero dapat niya daw muna mahigitan ang crafted item niya, ginamit na ni Greed ang Blacksmith's Rage, ang lakas ng atake at ang bilis ng atake ay tataas sa loob ng 20 segundo. Sinasabi ng lalaki na nablock niya daw ito, pero ang pinsala na ito ay hindi magagawa ng isang blacksmith, ang lalaking ito. Ito ay isang bitag ng Sedeca, ang lahat ay tumakbo na. Sinasabi ni Greed na saan daw sila tatakbo pagkatapos sirain ang kanyang source of income. Ginamit ni Greed ang quick movement para mahabol niya ang mga tumetakas. Tinamaan ka ng isang fatal blow, nakatanggap ka ng 5,900 na pinsala. Sa isip-isip ng lalaki na imposible daw ito, si Mach 7 ay pure tanker, na kayang tiisin ang atake ng isang ogre. Siya rin ang rising star ng guild sa kanyang tanging stamina at depensa. Iniisip niya lang na si Ibelon ang top 10 rookies pero may secret weapon sila. Takbo para makapag-survive kahit anong mangyari. Hindi na mapigilan si Greed, inuubos niya na ang mga giant guild at ginamit niya din ang wind blast. Sumisigaw ang mga giant na tumakas na ang lahat, batid ni Greed na sino ang nagsabi sa kanila na pwedeng tumakas. Tapusin na daw nila dito, ginamit na din ni Greed ang pagma-sword dance at wave. Sa kabilang eksena nakikita nating na nagpakawala si Jishuka na isang arrow kay Azelas. Sinasabi ni Azelas na ito daw ba ang Sedeca, sinasabi ni Zednos na perfect shot master. Na sulit daw ang pagsabog sa buong lugar para hanapin siya. Sinasabi ni Tobo na wala na ang petrification, kaya bilasan na daw nila pumunta sa smithy. Napapamura si Jishuka at sinasabi nito na natagalan daw sila sa lugar na ito, nag-message si Ibelon kay Jishuka, nagtaka naman si Jishuka at tinatanong nito na ayos lang daw ba siya, inatake din ba sila dyan? Sumagot si Ibelon na alam ba nila na may kabuo ang 16 ang kalaban nila, at sa kasalukuyang nagre-recover siya ngayon, pero master, tungkol kay Greed, ganito daw ba siya kalakas? Ginamit ni Greed ang wave. 155% ang iyong attack power sa lahat ng kalaban sa loob ng 1 meter at bumaba ang kanilang bilis. Sinasabi ng lalaki na ang sharp ng waves ay nakapatay ng 10 sa kanila. Ito ay isang malawak na pag-atake, pero may ganitong kalakas na pinsala sa individual.
Ito daw ba ay isang rare skill? Gulat na gulat si Ibelon sa mga pangyayari. Anong klase daw ba ni Greed? Ang lahat ay nagsasabi na siya ay isang hindi kilalang third epic class, pero ang kapangyarihan na ito. Dapat siya ay isang hidden class, sinasabi ng lalaki na sino ang nakakaalam na may ganito ang Sedika. Meron silang isang halimaw, pwede daw ba silang manalo? Sumagot naman ang isang lalaki na imposible daw sila manalo dito. Pero ang laban na ito, hindi na sila makakabalik nang hindi namamatay. Kung mamamatay man lang sila dito, kailangan daw nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Gamitin na ang mga ultimate skills na cause ng mga epekto ng status. Binaliwala lang ni Greed ang mga status effects, nagtataka sila na hindi siya affected ng status effects. Sinasabi ni Greed na yan lang daw ba ang mga ipapakita nila. Tapusin na nating ito, sinasabi ng mga Parites at Marites na kamangha-mangha daw ito, Sedika vs Giant. Sinasabi ng Parites na mataba na hoy, nagre-record ka pa, di ba? Sinasabi ng isang Parites na akala niya kikita daw siya kung ire-report niya ito. Gaano man, hindi ito labanan, isa itong massacre, tumetawa ng parang halimaw si Greed at sinasabi nito na mamatay na kayong mga mahihina. Ang unlikely counterattack ng Blacksmith, dahil sa kanya, ang biglang ng pag-atake ng Giant Guild ay hindi nagtagumpay. Sa susunod na araw, sinasabi ni Chris na mga nakakahiya kayo. Hindi nila natalo ang 18 at nasa 300 kayo, sa isip-isip ni Chris na ang skill ng Blacksmith na nakita niya mula sa video. Tiyak na mas mataas siya sa epic, paano niya daw nakuha ang katulad niya, Jeshuka? Bawal ang mga labas na gawain, mag-focus sa pag-level up lamang sa kasalukuyan. Isang bagong patakaran ang nagtatag sa Giant Guild, at nagtapos ang insidente. Ang Sedika Guild, dinanas din ang pagbabago pagpapalakas ng lakas ng guild. Nag-recruit sila ng ilan sa mga pinakamataas na ranker, para sa kapangyarihan ng guild. Ang bilang ng mga bagong sumali na miyembro ng guild ay 7 kasama si Greed. Sa isip-isip ni Jeshuka na dahil desperado na sila na reinforcement ang kanilang guild, pero wala sa kanila ang may matino. Karamihan sa kanila malamang nagulat sa kabaliwan ng araw na yon. Ang araw na nangyari ang kabaliwan ng Blacksmith, nagalit sa isang beses lang, kinalat ang balita na ito sa buong mundo makalipas ang 2 araw, ang satisfy evening debate. Ngayon, magsimula muna sila sa nag-report ng clip ng viewer, may brutal ang clip, kaya ang mga buntis, matatanda, at mahihina, huwag na daw sila manood. Noong araw na nagdulot ng gulo ang isang Blacksmith, paksa ngayon, okay bang hayaan ang isang psychopath na gumala sa laro? Isinilang na muli ang isang psychopath.